Hello po, good morning po. So we're please like it, share it, no? Yan. So we will have our morning devotion po. Yan, good morning po. Paki-share na lang po itong live natin, no, lalo na doon sa group chat natin para marami pong makapanood. Yan. So we're just waiting for others to join, no? So yan, good morning po. Good morning po sa lahat, no? So again, our topic right now is the heart of Jesus. John 13 verse 14 to 15. So maganda po yung verse na yun, no? It's about servanthood. Pero katulad po ng sabi ko sa inyo, we have a series sa puso ng Panginoong Jesus, no? Na a love that serves, no? So pag nagmamahal ka, kailangan meron tong kasamang kilos. Oh. Yan na naman, aga-aga na naman. Aga-aga, ganyan na naman topic. So love that serves, no? So yan, please like it, share it, tap it guys, lahat na. Gawin mo na lahat. Para po mas marami pong algorithm. So mas marami nakikinig, mas better, no? Yan, hello po, hello po. Yan, salamat po sa mga nagla-like, sa mga nag-share, no? So, thank you po. Good morning po. Good morning po, Ate Lynn. Thank you po sa consistent na devotion mo, ha. Salamat sa Panginoon. Yung iba hindi nagsisend ng devotion nila, pero salamat, encouragement ka sa amin. Amen. Sana po consistent din po yung devotion nyo, no? Dahil mahalaga po yan. Mahalaga po ang devotion. Yan. Amen. No? Hallelujah. So sige po, please po like it, share it, tap it guys. Mas marami pong tap, mas marami pong share, mas marami pong maraming maaabot tong salita ng Diyos ngayon. So actually marami po, naniniwala ako, marami po nagtatanong ng mga pag-ibig, no? Yan. The heart of Jesus. Good morning, Ate Pipay. Yan, good morning po. So we're just waiting for others to join, no? Yan, thank you po, thank you po. Hey, kamusta po ba umaga nyo? Kamusta po ang buhay? Kamusta po ang lahat ng mga nangyari sa buhay? Ay, hindi po sabi ko po morning, evening po. Yes, tamang pag-ibig. Yan po ang mahanap niyo po, yung pag-ibig na hindi nagko-compromise. Amen. Amen. Hallelujah. Pagwising sa umaga, salita ng Diyos agad ang nauna. Amen naman. Kaya proud na proud kami dyan eh. Amen. Ay, thank you po. Thank you po sa mga nag-heart me. Hallelujah. Yan. So, we're just waiting for others to join, no? So, after like mga ilang minutes, mag-i-start na rin tayo. Kaya please, wag na po kayong umalis, no? So, ang topic po natin ngayon, ang puso ni Jesus, no? So,
Makikita mo kapatid yung standard na dapat na alam mo pagdating sa pag-ibig. Amen? At lalong-lalo na matuto tayo sa pag-ibig ng Panginoon kung paano ito ibinibigay sa iba. Amen? So, ayan. Siguro po pwede na rin tayo mag-start, no? Sige, tayo po muna imanalangin. O aming Diyos na dakila at banal, gusto namin ng katulad ng puso mo, Panginoon, na we want a heart that is serving, Lord God. We want a heart na katulad sa iyo na kahit ano man ang mangyari, nananatili pa rin ibinibigay. Kaya Panginoon, matuto kami kung ano ang sinasabi mo. At lalo na sa salita mo ngayong umaga, maintindihan namin ito ayon po sa iyong kalooban. At the same time, yung mga kapatid namin na kulang sa pag-ibig ay punuan mo ito ngayong umaga. Kaya Lord, sa iyo lang namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan. So ngayon po, tayo po ay magde-devotion, no? So pwede bang pasabi dyan, present, para malaman ko po kung sino ang nandito na. Yan, no? Present. At the same time, sorry, marami akong pa-comment ngayon. Sabihin mo dyan, mahal kita sa Panginoon. Amen. So pasama po sa prayer kapatid because naghahanap po ako ng sound card na pwede po sa iPhone eh. Sa iPhone 13 lang po to para po mai-connect natin yung sound card dito sa iPhone 13. So, kasi namimiss ko na rin na meron tayong worship time eh. Pero sa ngayon, tiis muna tayo. Umuusad naman tayo sa pananampalataya. Amen. Kaya yan, umuusad naman tayo sa Word of God. Gusto ko lang na meron tayong worship song. No? Ayan. Yan, mahal kita sa Panginoon. Wow, love kita Lord. Thank you. Amen. So, sige po, buklatin po natin yung Bible natin sa John chapter 13, verse 14 to 15. Ayan. So, kunin natin sa Tagalog, kapatid, kasi mas maintindihan natin to pag sa Tagalog. Si Pipay, kung ano-ano na naman sinasabi nito eh. Kudurliner. iBugs lang yan, iBugs. Yan, John 13 verse 14 to 15. Ito po, no, nasa taas na. Sige po. Basahin na natin. Kung ako ngang Panginoon at Guro nyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong hugasan ang mga paa ng isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. So, sorry po, kasama po yung 16. Maganda rin yung 16. Nakalagay, pakatandaan ninyo, ang alipin ay hindi nakakahigit sa kanyang Panginoon ni ang sinugo kaysa sa nagsugo sa kanya. So, kung titignan natin kapatid, even sa English, ang ganda din, sabi, if I then, your Lord and teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet, for I have given you an example that you should do as I have done to you. So, ang puso po ng Panginoon ay isang puso na naglilingkod. Sabi mo nga, naglilingkod. Amen? So, the love that serves. So, napakahalaga na maintindihan mo, kapatid, na ang pag-ibig talaga, meron kang sakripisyong gagawin. Amen? Minsan kasi, akala natin ang pag-ibig, ganito, ganyan. Ako po, wala po akong pinatatamaan pero pag tinamaan ka, salamat sa Lord. Ang pag-ibig po, kahit hindi mo natatanggap yung pag-ibig na nais mo, ibibigay mo pa rin anyway. Amen. Isa po yan sa point ko mamaya. Pero, kung titignan mo sabi ng Diyos dito, kung ako ang Diyos at ang inyong guro ay hunugasan ang paa ninyo, ganun din dapat ang gawin nyo sa isa't isa. Hugasan nyo rin sila. Binigyan ko kayo ng example, ito ang dapat mong gawin. So kung titignan mo kapatid, si Jesus ba, nag-demand ba siya sa tao? Tingnan mo nga, kung sino po dito nakabasa na ng gospel? Yung nakatapos na ng Matthew, Luke, John, Mark. Yung kahit isa sa mga book na yun. Taas nga kamay, yung nakatapos na po ng Mark, kunyari Mark, Luke, Matthew, John, isa doon. Yung nakatapos na yan, thank you. Sige po, dalawa lahat.
Yan, buti na lang may mga sumunod pa. Di ba kung titignan mo kapatid, ang Diyos po hindi po siya nagde-demand ng pag-ibig pabalik. Kung titignan mo halimbawa, nagpakain siya ng 5,000, sinabi ba niya na, o dapat ako rin, bigyan mo rin ako ng 5,000 tinapay at isda? Hindi. Amen. Lagi nga niya, kung titignan mo sa all throughout the gospel, lagi mong makikita doon na ibalik mo sa Diyos lahat. Pinagaling ka, pumunta ka doon sa Pariseo at magpatingin ka at magbigay ka ng handog. Ano pa? Pag gumaling ka, go in peace. Hindi na siya nagde-demand na, oh, dapat ako, sundin mo ako, dapat ganyan. Hindi. Kasi kapatid, ibinibigay po ng Diyos ang tamang example na dapat mong gawin pag umiibig ka. Maparelasyon, mapapang pamilya, mapang sports pa, mapapang kaibigan, mapang trabaho, kung saan pa man, kapitbahay. Kapatid, do as an example. Amen. So, ibig sabihin kapatid, bigyan mo ng ulam yung kapitbahay mo, kahit hindi niya ibalik yung plato mo, okay lang. Baka mamaya dahil sa tinola kapatid, kumilala yan sa Panginoon. Amen. Kaya nga kapatid, alam mo po, lagi ko po ito naalala bilang evangelist. No? Ako kasi kiniklaim ko na talaga na evangelist ako. Bilang naghahayag po ng salita ng Panginoon. Wala nang ibang other method para mawin mo ang isang tao kundi pag binigay mo yung pag-ibig niya. Amen. And sino po dito may asawa? Yan, taas kamay, may mga asawa. Mostly po kayo ay babae. Tama? Wala kasing ganong lalaki. Sana mag-grace na si Lord ng mga lalaki, pero mostly kayo ay lalaki, di ba? Alam niyo po, kapatid, ito po, usapang bilang sa perspective po ng lalaki. Pag pinag-aayos po kayo ng inyong asawa ng damit, please lang ayusin nyo na. Kasi kapatid, ang lalaki, minsan lang magpaalala yan. Pag nagpaalala yan, tapos hindi mo pa sinunod, hindi na yan mauulit. Sa totoo lang sa totoo lang. Halimbawa, sinabi ng mister mo o kaya ng kasama mo sa bahay, ayusin mo naman yung damit mo, medyo maiksi. Ikaw, huwag mo naman sabihin na, passion ko to eh. Diba? Sabi mo, uy, ito yung trending ngayon eh. Sinabi niya nga huwag yan. Sundin natin. Amen. Ganun din po sa mga babae papunta sa lalaki. Ngayon, kung may lalaki dito, ewan ko kung may lalaki ang babae, hindi yan tatalak, susundin mo naman din. Amen. Hindi pwede. Kasi pinag-uusapan natin dito kapatid, ang example. Paano pa naging example kung hindi mo gagayahin? Diba? So, ibig sabihin kapatid, ang pag-ibig, unang-una, nakikinig yan. Amen. Wala pa tayo sa introduction proper. Pero ang pag-ibig kapatid, katulad ni Jesus, nagpapaalala, nakikinig. Amen. At the same time, naglilingkod. Amen. Kasi kapatid, lagi pong all throughout the Bible and all throughout the Gospel, kung babasahin niyo yung 1 Corinthians chapter 13, buhin niyo yun. Wala pong sinabi doon na salita ng Diyos na ang pag-ibig ay sabihin mo lang. Ang pag-ibig ay nasa I love you lang. Ang pag-ibig ay nasa care lang kita. Hindi. Ang pag-ibig po ay action. At ang isang action dapat pinapakita. Amen. Pwede mo masabihin dyan, pinapakita. So, ibig sabihin kapatid, ipapakita mo ang pag-ibig. Amen. Ngayon, paano yun Kuya Jerome? Pwede nyo sabihin, paano yun Kuya Jerome? Iba-iba naman yung receiving at iba-iba naman yung giving. Diba? Ano ba yung, meron po kasing tinatawag na 5 kinds of love. Ayan.
Alam niyo po ba yan? Sino po nakakaalam ng 5 kinds of love? No? Or languages of love. Sino po nakakaalam nun? Yung language of love. Huy! Hindi kayo sumasagot ah. Ayoko niyan. Ayoko ganyan ha. Sumagot kayo. So, meron pong 5 languages of love, no? So, una po, act of service. Pangalawa po, quality time. Pangatlo po, receiving gifts. Meron pong words of affirmation and physical touch. So, itong 5 languages of love, kapatid, ay pwede mong giving at pwede mong receiving. Okay? So, meron pong mga tao na gusto nila may act of service. Yung pinaghahainan sila. Yan. Sino yung gustong ganito? Pinaghahainan sila, pinagluluto, pinaglalaba, o kaya naman nag-e-effort, o kaya naman sinusuklian yung buhok nila. Ayan. Sino po yung ganyan? Taas kamay na lang ha. Yun po yung act of service. So, ibig sabihin, ang language of love, ang receiving mo ay act of service o kaya naman, ang ibinibigay mo ay act of service. Meron din namang mga tao, kapatid, na quality time ang gusto. Ano po yung quality time? Yung kahit anong engrande, basta nandyan ka lang. Yung oras mo yung kailangan, nakikinig ka o nakikipag-usap ka or within the vicinity ka. So yun po yung quality time. No? At ano naman yung isa? Words of affirmation. Yung gustong-gusto niya na sinasabihan siya ng, uy, ang ganda naman ng buhok mo, ang ganda naman ng damit mo, okay naman tong ganyan, okay naman yung ganyan. So, yun po yung words of affirmation. Yun yung receiving or giving mo. O kaya naman, ang gusto mo, physical touch. So, yung physical touch, ito kapatid, often na nami-misunderstood kasi akala nila intimate touch kagad, hindi kapatid. Yung physical touch, para bang gusto mo lagi ng naka-holding hands, naka-hug, yan yun eh. Diba? So, yun po yung sa physical touch. At the same time, yung receiving gifts, yung gustong-gusto mo na nakaka-receive ka ng regalo. Ngayon, kung titignan mo, no, kailangan mong isipin yung kung ano ba ang receiving ng kung sino man ang nasa paligid mo. Amen? Kasi kapatid, ang pag-ibig, hindi po base sa ibinigay mo. Ang pag-ibig ay nakabase sa natanggap niya. Amen? Kaya ka nagtatampo. Ayan, sino po matampuhin dito? Taas kamay. Kaya ka nagtatampo, kapatid. Kasi hindi niya na-appreciate yung binigay mo. Ang pag-ibig, kapatid, hindi base sa'yo. Base doon na nakatanggap. Amen ba? Amen. Naintindihan nyo? Kasi kapatid, love that serve. Pwede ba yun mag-serve, tas ikaw yung ina-adjustan, hindi, no? Kaya nga naglingkod ka eh. Ang mahalaga, yung makakatanggap, hindi yung ikaw. Okay? Ganun po yung sacrificial. So, ibig sabihin, kapatid, halimbawa, ako towards sa inyo. So, kung napansin ko, kapatid, na ang receiving mo ay quality time, bibigyan ba kita ng receiving gifts? Tapos sasabihin ko sa'yo, binigyan na nga kita eh. Tapos hindi ka pa appreciative. Diba? Ibig sabihin, hindi mo siya tunay na minahal kasi ang inaddress mo, yung gusto mo, hindi yung gusto niya. Amen? Diba? So kung titingnan mo, kapatid, sabi po ni Jesus dito sa John 13:14-15, no? Kung ako ang Panginoon at Guro nyo ay naghugas ng inyong paa, dapat din ninyong hugasan ng paa ang isa't isa. Ibig sabihin, kapatid, sinasabi po ng Diyos dito, servanthood. Amen. Nagreklamo ba si Jesus, uy, ang dami mong kalyo ah. Nagganon ba siya? Hindi. Nagsabi ba siya, uy, medyo yung kuko mo may ingrown.
ayokong hugasan yan. Hindi po na ganun si Lord. Kasi, ang mahalaga sa kanya, maibigay niya. Amen? Sabi mo nga, maibigay. Di ba? Kami kapatid, ginawa po namin sa church. Hiyang-hiya po ako sa pako. Kasi po yung pako kapatid, ano to dry fit. Kahit nakakaligo ko pa lang, kahit na tapos maalikabok pa dito sa banda sa church namin. Kahit kakaligo ko pa lang, kahit ano, namumuti. Hugasan na ng paa. Ako, walang problema, nahugasan ko paa ng iba. Pero sabi ko yung akin, pwede bang wag na lang ako? Sabi nung pastora ko, hindi. Sabi ng Panginoon, hugasan natin ang paa ng isa't isa. Hugasan niya kahit na namumuti. Amen. Kasi nga, servanthood yun. It is not about you who is giving. It is about, amen? It is about those people na makakatanggap ng pag-ibig. Amen? Amen po ba? So, ibig sabihin kapatid, wait lang po ha. So, ibig sabihin, sinasabi ng Diyos dito kapatid, na kung talagang umiibig ka, it is not about you. Amen? Amen po ba? It is about how you will give the love of Christ to others. Amen? So, para maintindihan mo yung puso ni Jesus, kapatid, ipinakita niya na sa'yo. Hindi siya namimili, kapatid. Amen? Hindi siya, anong tawag dito? Tumitingin kung anong estado ng buhay mo. Mahal ka niya as is. Amen? Kaya kapatid, kung titingnan natin, no, love that serves. Dito po sa mundo, nakikita natin yung greatness is defined by power, status, recognition, influence, and being served by others. Kung titingnan natin kapatid sa mundo, pag may katayuan ka sa buhay, para bang ikaw ay isang mahalagang tao. Tama? Kumbaga, kung nakikita niyo po yung mga vlog kapatid, di ba nagagalit sila, mga feeling entitled, bumili lang sa Jollibee, gusto nila sila mauuna. May pambili din naman tayo. Amen. Tapos o kaya naman may mga tao kapatid na pag hindi sila nare-recognize, parang pakiramdam nila, ang pangit naman dito, hindi ako nare-recognize. O kaya naman gustong-gusto ng tao na meron silang sense of influence, di ba? Pero kapatid, ang pagiging dakila o ang pagiging greatness sa harapan ng Panginoon ay hindi po nanggagaling sa iyo at sa akin. Amen? Kung gusto mong maging dakila o maging great sa paningin ng Panginoon, dapat ikaw ay naglilingkod. Amen? At hindi pinaglilingkuran. Kaya nga anong sabi ng Bible, mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Mapalad ang nagsasakripisyo para sa iba. Mapalad ang tumutulong sa mahirap. Mapalad ang naglilingkod sa Panginoon. Hindi po sinabi doon na mas madaming likes, mas okay. Hindi. Kapatid, kaya nga dito po sa church namin, tuwan-tuwa po ako sa mga leaders namin, sa pastor ko, sa mga kasama namin sa church at sa puso ng simbahan. Kasi, sabi nga nung pastor ko kasal na lang niya, sabi niya, wala po akong concern sa program. Ang concern ko, mapakain bisita. Kaya kami kapatid, ako po, nasanay po ako na pag may Bible study kami, may dala kaming pagkain. Nasanay po ako na pag meron po kaming, anong tawag dito? Gawain, magpapakain po kami. Tumutulong po kami. Meron po kami dito kapatid, dito isa pong balo, pinagawa po ang bahay, binigyan ng tindahan. Bakit? Kasi kapatid, tayo po ay inibig ng Diyos, hindi para magpakahari at reyna ka. Nakaganyan ka lang. Thank you, Lord. Tamad yarn. Tinawag ka ng Diyos. Amen. Tinawag ka po ng Diyos para maglingkod sa iba. Amen. Wait lang pa, charge ko lang. Kaya kapatid, maintindihan mo ngayon
na itong sinabi po ni Kristo, paglingkuran mo rin yung iba katulad ng ginawa ko sa'yo. Kasi nga, gusto ng Diyos na magbigay ng example na servanthood heart. Amen. Servanthood heart. Kaya nga kapatid, ako po, hindi ko man kayo mapuntahan, hindi ko man kayo makita face to face, pero kapatid, ang ino-offer ko po sa inyo, send nyo po sa akin yung prayer request nyo and I will pray for you. Kahit sino ka pa. Amen. Meron nga po kapatid marami pong nagmumura dito sa akin. Sa chat, sobrang dami po. Sugo ka ba? Yan ba totoong reliyon mo? Tapos nung sabi ko, ako po ay lingkod ng Panginoon, tut ka. Kapatid, hindi ko po tinitake against sa kanila, kundi sasabihin ko pa, pagpalain mo sila Panginoon pagkat di nila alam yung ginagawa niyo. Pwede naman akong gumanti, kapatid. Pwede naman na mag-talk back ako pabalik. Pero kapatid, hindi ko pinili kasi nga, ang turo ng Panginoon, magpakumbaba pa din. Amen. Hindi po madali kung titingnan nyo po inbox ko, kapatid. Ang dami po doon kasi dito sa TikTok maganda. Pag nag-message ka na isa tapos hindi mo ni-replyan, hindi na sila makaka-message ulit. Pero sobrang dami po na nagko-comment, nagchat-chat sa akin na ano ka, peke ka, wala kang kwenta. Tapos meron pa nagsabi, ikaw ba ang pinili ni Pablo? Yung mga ganun ba? Yun mo kapatid. Pero sabi ko nga sa Panginoon, Lord, kahabagan mo sila. Darating din yung araw na hanapin ka nila. Amen. So, kung titignan natin kapatid, ang pag-ibig po, tama yung 1 Corinthians 13 mapagtiis. Kahit nahihirapan ka, magbibigay ka pa din. Hindi naman to the point na maging manhid ka. Pero sinasabi kasi ng Diyos, kaya nga kapatid, paano naging enduring ang pag-ibig? Paano naging matiisan ang pag-ibig? Nagiging enduring ang pag-ibig kapatid. Pag ikaw ay nahihirapan, ibinibigay mo pa rin to sa Panginoon. Kaya nga hindi mo masusukuan ng pag-ibig pag meron kang tamang pag-ibig Amen. Kapatid, hindi ka mauubos. Amen. Pag ang source mo yung unlimited. Amen. Ngayon, tignan natin yung konteksto ng John 13. Ang konteksto po ng John 13 kapatid ay ito po ay nangyari nung malapit na po yung Last Supper at bago po yung crucifixion ni Jesus. Amen. So kung titingnan natin dito na sinasabi na niya na magsasuffer ako, ibebetray ako ni Judas, si Peter ide-deny ako, yung disciple magi-scatter, pero instead na mag-focus siya sa sarili niya, ang ginawa po ni Jesus, i-focus niya ang pag-ibig niya sa mga disciples. Kasi kapatid, alam niyo po, alam na alam ni Jesus na mapagtatagumpayan nila Pedro at ng mga disipulo ang lahat ng paghihirap pag naipadama ang pag-ibig. Amen. Kaya kapatid, kahit si Judas, sinugasan niya ng paa. Kahit si Judas kapatid, minahal niya pa rin. Sa Passion of the Christ kapatid, di ba meron pong tinatawag na holy kiss? Di ba? Tama. Di ba yung meron pa nga, ibang term pa nila, kiss of death Di ba sabi kasi ni Judas, kung sino yung halikan ko, yun yung si Jesus. Yun si Jesus. Di ba? Pero kapatid, tingnan mo, tinanggap pa rin ng Panginoon. It so happen lang kapatid, tingnan nyo po, kung si Judas katulad ni Pedro, hinintay pa rin si Jesus. Ligtas yun I mean, kung hindi siya nagpatiwakan, mababago buhay niya. Amen. Kaso hindi na kinaya. Ngayon, may argument. Si Judas ba ay langit o impyerno?
Ngayon kapatid, kung babalansehin natin ang Bible, sabi po ni David nung panahon ni Saul, "Do not touch the anointed." So ibig sabihin, si Judas kasi pinili pa rin niya ng Panginoon, nag-betray lang. Amen? Ngayon kung titignan natin, kung si Judas ba ay ligtas o hindi, balitaan ko kayo 'pag nasa langit na ako. Siya po una kong sasabihan. Hanapin, 'pag nahanap ko siya, "Lord pakisabi na lang dun kila Pipay." Isa nagiging argument pa yan dito. Pero kapatid, kung titignan natin 'no, si Saul kapatid, sinabihan pa rin ni David na anointed. Amen. So, wag na natin pag-argument 'yan, baka mamaya kunin na tayo ni Lord para malaman pa natin, 'di ba? So, wag muna. Amen. Pero kung titingnan natin kung si Judas ay tinanggap niya si Jesus bilang tagapagligtas ng totoo, naniniwala po ako langit siya. Pero kung nagpanggap lang siya, impyerno siya. Yun pa rin yun. Amen. Hindi, pinapatawa ko lang kayo kasi medyo parang paiyak na kayo eh. Amen. Pero kung titignan natin kapatid, mas nag-focus po si Jesus na kung paano niya iibigin ang disciple at kung paano niya papakita ang pag-ibig niya rather than sa paghahanda niya sa crucifixion. Amen? Kaya nga kapatid, sinasabi po ng Panginoong Yesus, ang pag-ibig ay para sa lahat. Amen? Ang pag-ibig ay para sa lahat. Amen? Kaya kapatid, ang isang pag-ibig, maipapakita mo ito sa kababaang loob mo. In humility. Sabi mo nga dyan, humility. Hindi ka pwedeng magsabi kapatid na, ay mahal kita, pero tapos iniyayabang mo lagi yan. Hindi ganun. Hindi man na-appreciate yung pagluluto mo, okay lang. Ang mahalaga na ibigay mo. Hindi man mapalakpakan ka na, thank you, thank you, thank you. Kahit walang ganun kapatid, okay lang. Ang mahalaga na ipakita mo. Amen? Pwede ba tayo magkasundo doon? Kasi kapatid, ano pong sabi ng Bible? Ang lahat ng ginagawa mo sa secret ay nakakakita ay ang Diyos na hindi nakikita. So ibig sabihin kapatid, wala pong sayang. Ngayon, kung hinahangad mo yung affirmation ng tao, nakuha mo na yung reward mo. 'Di ba? Amen? So first point tayo, hindi kasi kasya dito kaya hindi ko po nailagay. First point, love is humble. Yan, sige nga. Love is humble. Lagay mo dyan kapatid. Ang pag-ibig daw ay humble. So kung titingnan natin dito kapatid, si Jesus po ay meron na siyang all authority. Pero pinili pa rin niyang magpakababa o magkaroon ng humility. Kung ang sinasabi ng mundo, promote yourself. Gawin mo lahat, kaya tingnan mo kapatid, ano nangyayari. Kahit na napakadelikado, binablog. For the vlog eh. Kahit na nakakahiya, for the vlog. Kahit na ganito ganyan, for the vlog pa rin. Basta lang sumikat ako. Kapatid, hindi po ganun ang totoong pagkatawag ng Diyos kahit kaninong tao. Amen. Kasi kapatid, ang tinuturo po ni Jesus, humble yourself. Kapatid, hindi po kahinaan ang humility. Tandaan niyo po yan. Kundi ito ay kalakasan kasi nakiki-abide o kumakapit ka sa Diyos pag may humility ka. Amen. Kasi kapatid, yung pride, 'di ba? Yung pride, gustong-gusto kasi ng pride na huwag kang maglingkod sa iba. Kaya kapatid, tingnan mo, minsan may ganito akong kaisap, bakit ako tutulong? Hindi naman ako tinulungan yan. Tama, mali. Bakit ko gagawin yan? Hindi naman ako
Di naman yan maganda yung sinasabi niyan eh. Mag-thank you muna sila bago ako maglingkod. Mag-thank you muna, ganyan ba kayo? 'Di ba? Minsan ganyan eh. Pero kapatid, anong example ulit na pinakita ni Jesus? Hindi nila deserve na hugasan ng paa, pero ginawa pa rin ng Diyos. Alam nyo kapatid, may spiritual significance yung paghugas ng paa. Sa buong parte po ng katawan ng tao, paa po ang pinakamarumi. Kasi ito po yung unang nakakakuha ng dumi pag ikaw ay naglalakad o lumalabas ka. Amen. Kaya kapatid, ito po yung unang-unang hinugasan ng Panginoon. Amen. 'Di ba meron po yung pakiramdam na ganito, na pakiramdam mo malinis kapag naghugas ka ng paa mo. 'Di ba? May ganun tayong pakiramdam eh. Na para bang may satisfaction pag naghugas ka ng paa. 'Di ba? Hindi ko alam kung ako kasi ugali ko yun eh, yung hugasan ko muna yung paa ko. Lagi ko pong binabasa yung paa ko kasi nga gusto ko malinis. Ganun din po sa Panginoon, no? Inuna niya yung paa na bagamat pinakamarumi, kasi gusto niyang ipakita sa'yo na kung ano man ang pinakamaruming meron ka, kayang linisin niya ng Diyos. Amen? Kailangan lang ng may maglilinis. Sabihin mo nga, meron lang dapat na maglilinis. Amen? Kaya kapatid, sinasabi po ng Diyos sa'yo ngayon, kung gusto mong maintindihan yung puso ni Jesus, ito po ay humble. Nilinis ka niya sa iyong karumihan, nilinis niya ako sa aking karumihan. Kaya sino tayo para hindi natin intindihan ng ibang tao? Alam niyo po, mapalad po yung mga kapatid na naisama na nila sa pananampalataya yung buong pamilya nila. Amen. Kasi kapatid, ang hirap kaya ng isang mananampalataya na ikaw lang, ang hirap. Ngayon, kung naisama mo na yung pamilya mo, lumabas ka na para isama mo naman yung iba sa Panginoon. Ako kapatid, sobrang habang panahon bago po kami naging Christian buong pamilya. Ang hirap. Pero hanggang ngayon, dalangin ko pa rin sa Panginoon na lumalim kami sa Panginoon. Amen. Kaya ako kapatid, ang goal ko po sa small group, pamilya. Pupunta po ako sa isang lugar, pamilya. Pupunta po ako sa ganito, pamilya. Amen. Kaya kapatid, ang sinasabi sa iyo ng Panginoong Jesus is that si Jesus, willing siyang kunin yung servanthood para lang maipakita sa iyo ang pag-ibig niya. Amen. Kaya kapatid, lagi mong tandaan na merong Diyos. Amen. Na merong Diyos na nais na ipakita sa iyo ang pag-ibig. Huwag mo tong hanapin sa iba. Amen. Yes, kapatid. Kasi you cannot truly love, kapatid, if you do not love like Jesus. Amen. Second point, tignan nyo kapatid para sagutin na rin yung tanong ni Zian ba Zion? Jesus served even those who would fail Him. Naglingkod ang Panginoon kahit sa mga taong ibebetray siya o sasaktan siya. Pag binasa niyo po yung kwentong to kapatid, hinugasan po ni Jesus kahit ang paa ni Judas, kahit ang paa ni Pedro, kahit ang paa ni Thomas na nagduda. Amen. Kasi kapatid, ang pag-ibig wala pong pinipili yan. Amen. Ibibigay pa rin natin to kahit kanino. Amen. Kasi yun yung pag-ibig ng Diyos eh. Tingnan mo kapatid alam niyo po yung kwento na hiniwa po ni Pedro yung tenga nung
Roman officer. Alam niyo po yung kwentong yun? Di ba natanggal yung tenga niya? Imagine mo kapatid, aaresto to kay Jesus. Aaresto. Kung ako si Jesus, hindi ko babalik yun. Aarestuin ako niyan eh. Pero kapatid, anong ginawa ni Jesus? Pinulot pa rin niya yung tenga at ibinalik, pinagaling pa. Tingnan mo namang pag-ibig yan. Amen. Kapatid, magsaserve ka pa rin kahit ayaw mo. Kung may magpapapray sa'yo, kahit ayaw mo siya, ipag-pray mo pa din. Amen. Sa bahay niyo kapatid, sabi po ng Bible, wag mong hayaan na makatulugan mo yung galit mo. O, kung talagang mahal mo si Jesus kapatid, kahit ba na para bang inapakan mo yung pride mo. Amen. Kausapin mo pa rin yan. Kasi doon mo pinapakita pag-ibig ni Jesus. Amen. Kahit kapitbahay mo na talakera na ang hirap iwin, bigyan mo pa rin ng ulam. Amen. Magpakain ka pa rin. Kahit na may problema yan sa church. Ngayon kapatid, hindi po sinabi ng Panginoong Hesus na ibigay mo yung nakaka-spoiled na pag-ibig. Hindi. Kung talagang mahal mo rin yan, sabihan mo rin kung mali na ginagawa. Huwag kang matakot. Ba't ka matatakot? Mali siya. Ang ibig ko lang sabihin kapatid, huwag mong i-reject. Amen. Kung talagang mahal mo yan, pagsasabihan mo yan. Halimbawa, nakita mo na mali na pala, nakapag-yosi. Halimbawa lang ay mahal ko siya kaya hindi ko muna siya sasabihan. Hindi po yun. Sabi po ng Bible, the open rebuke is better than secret love. So pag nakita mo on the spot na mali, mali. Amen. Mahal mo siya, kaya gusto mo siyang itama. At mas okay yun, no? Kaysa naman sa kinonsinti mo ng kinonsinti, hindi, mahal ko kasi. Walang mangyayari, napahamak yan. Amen. Ngayon, paano po Kuya Jerome kung paulit-ulit pero hindi humihinto? Ipag-pray mo pa din. Merong kapangyarihan sa prayer, kapatid. Lagi ko pong sinasabi sa inyo, di ba? Yung worker namin doon sa isang church, kapatid, manginginom, maraming bisyo, nangaaway pag nalasing. Pero kapatid, yung asawa niya, hindi siya sinukuan. Nilehans kada gabi, pinagpray ng pinagpray. Walang hinto. At sinasabi lagi sa Panginoon, Lord, baguhin mo to, baguhin mo siya. Ngayon, worker na ng church namin. Bakit? Kasi merong isang asawa na hindi huminto. Amen? Meron kasing isang asawa na hindi humintong manalangin. Amen? Kaya kapatid, again, simple lang panalangin. Pwede mong sabihin sa akin, Kuya Jerome, parang pangmanhid naman yun. Hindi manhid yun, no? Sacrificial love yun. Kaya nga, love your enemies, eh. Amen? Sabi po ng Bible yan, love your enemies. Kasi kapatid, pag minahal mo na kaaway mo, wala ka ng kahirapang mahalin ng iba. Amen? Kaya kapatid, lagi mong tandaan, iingatan ka ng pag-ibig ng Diyos. Kaya nga meron pong tinatawag na discernment. Kasi may maling perception, kapatid. Ito maling perception ng pag-ibig. Pag sinabi mong mahal, lahat bibigay mo. Hindi ganun ang mali yung pag-ibig na ganun. Kaya kapatid, minsan naloloko eh. Sige nga, kung mahal mo ko, bigay mo nga sa akin yan. Utot mo. Amen. Huwag ka magpapauto sa ganun. Amen? Hindi kasi ganun. Kapatid, may tinatawag po na discernment. Panginoon, paano ko ibibigay ang pag-ibig na ito ngayon? Itanong mo si Lord, hindi yung bira ka ng bira. Bahala ka dyan, okay na yan. Hindi ganun. Sabihin mo sa Lord, Lord, paano ko ibibigay ang pag-ibig mo ngayon? Amen. Yan. Ito po, isa pa yan. Sino po dito mahilig mangako? Taas kamay. Yan. Sino po mahilig mangako?
Bibigyan ko kayo ng Bible verse. Yan, ang hilig nyo mga ako Matthew chapter 5 verse 34 to 37. Tingnan nyo. Matthew chapter 5 verse 34 to 37. But I tell you, do not swear an oath at all, either by heaven, for it is God's throne, or by earth, for it is footstool, or by Jerusalem, for it is the city of the great king. And do not swear by your head, for you cannot make one hair white or black. All you need to say is simply yes or no. Anything beyond this comes from the evil one. Kapatid, tingnan mo kaya nga ang pag-ibig, hindi po yan pananalita lang. Dami mo ng pinangako, hindi mo naman tinupad. Amen? It's either yes, it's either no. Oo, yung politiko, mahalin nyo rin yan, kapatid. Alam mo, pag yung politiko nagbago, amen, hindi naman yung, baka sabihin nyo, ay yung pagmamahal, iboto ko siya kahit corrupt siya. Hindi ganun, kapatid. Ibig ko sabihin, wag mo siyang pagsalitaan, ipanalangin mo. Amen? Kasi nga kapatid, minsan pag sinabi mong pag-ibig, kala mo nga, bibigay mo na lahat. Hindi ganun. Meron pong discernment. Ibig sabihin, ipag-pray mo muna kung paano mo maibibigay ang tamang pag-ibig. Amen? Amen. Lord, I pray sa aking kapatid na matigil po ang kanyang pagsusugal. I rebuke all the spirit of gambling in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Kaya kapatid, give a sacrificial love. Amen. Ngayon, third point. The heart of Jesus is a servant heart. Sige nga po, lagay nyo nga po dyan. The heart of Jesus is a servant heart. Yan, paano yung stepson and daughter na nag-betray? Ngayon kapatid, kung nag-betray sila, syempre they need to face the consequences. Hindi naman kapatid na pag sinabi kasi pag-ibig, hindi naman nga pangmanhid. Ngayon, tanong mo sa kanila, madadaan yan. Hindi ko kasi alam kung ilang taon na yan, no? Pero, hayaan mong i-face nila yung consequences ng actions nila. Kasi pag-ibig pa rin yan, yung pagtutuwid kapatid, pag-ibig din yun. Yung pagdidisiplina, pag-ibig din yun. Di ba sabi ni Jesus sa Revelations, I discipline whom I love. Dinidisiplina ko ang mga tao na mahal ko. Amen. Point number 2. Jesus served even those who would fail him. Jesus served even those who would fail him. Third point po, the heart of Jesus is a servant heart. Kaya nga sabi po ng Bible, I have given you an example. Amen? I have given you an example. Kapatid, hindi po nag-utos ang Diyos base sa mga sinasabi lang niya, pinakita niya rin ito. Amen? Amen? Kaya yung washing of feet, hindi lang yan symbolism. Yung iba symbolize lang yan Hindi kapatid. Ito ay example. Yung may boyfriend po na hindi Christian kapatid, naku, mahirap po yan. Kaya dapat sabihin mo sa kanya, kung talagang mahal mo ako, dapat mas mahal mo si Lord. Amen. Lord, I pray, baguhin niyo po yung asawa ng aking kapatid. Alisin po niyo yung vision niya. In Jesus' name. Amen and amen. Amen. Ulitin ko I have given you an example. Imagine mo kapatid, ang hari ng mga hari ang maghuhugas ng paa mo. Kasi kapatid,
ang kaharian ng Diyos nag-ooperate siya different sa operation ng tao. Amen. Kaya nga anong sabi ng Bible, seek first the kingdom of God and everything shall be added unto you. Kasama po dun yung pagkakaroon ng servant heart. Kaya nga kapatid, hindi ko po alam kung sino po ang mga Christian sa inyo. Pero pag nasa simbahan kayo kapatid, hindi nyo po alipin yung mga pastor, hindi nyo po alipin yung mga worker doon. Ako na po nagsasabi bilang church worker. Kasi kapatid, tinawag ka ng Diyos para din maglingkod sa iba. Minsan kapatid, sa totoo lang no, galing to sa POV ng isang lingkod ng Panginoon. Hindi lang na ipag-pray, nagtatampo na. Kayo lang ba ang ipag-pray? Makita nyo kapatid sakripisyo ng lingkod ng Diyos sa simbahan tapos aawayin nyo pa? Di ba? Grabe naman yan. Feeling entitled ba sa simbahan? Ano kayo? Hari Treyna na your wish is my command. Hindi no. Tinawag tayo ng Diyos para maglingkod sa isa't isa. Hindi ko po sinabi na paglingkuran nyo rin ang mga pastor, hindi po. Ang ibig ko sabihin, hindi ka magde-demand sa kanila ng mga bagay na, di ba? Minsan kapatid, ganito yung mga, lalo na yung mga, aminin na natin na hindi yung nagbibigay ng malaking tithes and offering sa simbahan, mga feeling entitled na yan. Naku, wag na kayo magbigay kung ganyan din naman ugali nyo. Di ba? Kasi kapatid, ang itinuturo ng Panginoong Yesus, servant heart, ginawa mo yan sa Panginoon at hindi mo yan kailangan ipagyabang. Amen? Amen? Kasi katotohanan, tingnan mo kapatid, dito po sa TikTok, meron pong lumabas na yung mga church, untouchable sa simbahan. Yung mga praise and worship na nag-ML, yan eh. Yung mga church hurts, nagkakaroon kasi ng ganyan kasi meron silang feeling entitled na, ay naglingkod ako kaya dapat ganito ko. Nag-serve ako sa Panginoon kasi ganito ganyan. Nagbigay ako sa simbahan kaya ganyan. Hindi po ganun nag-ooperate ang kingdom ng Panginoon. Lahat lingkod. Amen. Hindi, ang dami po, may simbahan po akong nakita kapatid, hindi ginagalang yung pastor. Bakit? Diba? May simbahan akong nakita, pumasok lang yung supporter. Siya na yung decision making. Bakit? Kung titignan mo yung Bible kapatid, paglilingkod ang puso. Amen. Kaya dito po sa amin kapatid, we are very strict pagdating sa mga leaders. Hindi sila pwedeng maging mayabang. At hindi rin sila pwedeng magyabang. At the same time, sa member, tinuturuan namin sila na kailangan din ng respeto. Kasi nagpapakain ng salita ng Diyos, nagpapagal. Imagine nyo po para po sa kaalaman ng lahat. Yung mga pastor po namin, ang dami na pong sinakripisyo. Imagine mo kapatid, may magpapapray madaling araw. Kasi namimilipid sa sakit. Kailangan nilang bumangon at gumising para puntahan po at ipag-pray sila. Hindi po pinagpapabukas. Meron po kami po, yung team namin kapatid, sinamahan po namin kasi nanakawan po ng laptop hanggang 3:00 ng madaling araw sa NBI. Tapos nung umuwi na, pagdating ng hapon, kinabukasan, sinamahan po ng pastor para mag-file po ng mga police report. Imagine nyo po yan. Wala nakakakita nun. Hindi naman kailangan i-explain sa iba yun eh. Pero, ibig ko sabihin, tapos mamaya, halimbawa may narinig lang nakasiraan. Oo nga, ganun nga yan. Hindi mo man lang maipagtanggol. Kaya kapatid, ako po, i-review ko po kayo kung chismoso at chismosa kayo. Yun yung sumisira sa mga lingkod ng Diyos eh. Chismoso, chismosa. Kahit saan, kahit sa pamilya mo kapatid, huwag nyo pong i-chismis ang kapamilya nyo.
Sa kaibigan nyo, huwag nyo pong i-chismis kaibigan nyo. Sa trabaho nyo, huwag nyo pong i-chismis kung sino-sino man. Magkaroon ka ng servant heart. Pag pinagkatiwalaan ka ng isang bagay, mapagkatiwalaan ka dyan. Hindi yung, alam mo ba sis, nakita ko, ipag-pray natin siya, dinaan mo pa sa prayer. Amen. Kaya nga anong sabi po ng Bible? The Son of Man did not came to be served, but to serve. At inaasahan din, kapatid, na ikaw at ako, ganun din ang mangyari. Amen. Amen. Na hindi ikaw ang paglingkuran, kundi ikaw ang maglingkod. Kaya nga kapatid, alam niyo po, meron po kami dito, sobrang yaman kapatid ha. Kung sayaman at sayaman lang din nga, mayaman na. Pero, siya pa po nagpapakain, naghuhugas ng plato. Yun ang servant heart. Hindi nakatingin sa estado ng buhay. Nakatingin kung paanong maglilingkod sa Panginoon. Amen. May mga pinagsasabihan nga ako dito ng mga young people. Ano yan? Naging leader lang kayo, di na kayo naghuhugas ng plato. Ganun po ako pag ako po naging leader nyo. Naku, re-real talkin ko kayo lagi. Naging leader ka lang, di ka na humahawak ng walis. Naging leader ka lang, di ka na nagpupunas ng upuan. Ay, di pwede. No? Amen. Kaya kapatid, sabihin minsan, patawarin ako ng Panginoon kung mali ako ng way ng pagre-review. Pero, hindi pwede po na, halimbawa, naging leader ka ng isang ministry, tapos hindi mo nagagawin yung mga ginagawa mo dati. Ano ka, binigyan ka ng lisensya na maging reyna at hari? Yung pastora namin, kapatid, naghuhugas ng plato. Kaya sabi ko, huy, naghuhugas ng plato doon, oh. Diba? Amen? Nagkaintindihan po ba tayo? Amen? Kaya kapatid, have a servant heart. Akala nyo, kilig-kilig dito ha, hindi ha. Servanthood heart, napakahalaga nun. A heart of a servant. Mahalaga yan, kapatid. Amen. Kaya ikaw, naniniwala ko kaya ka nandito. Kasi may kabutihan ang Diyos sa'yo. Tama ba? Sa mga kapatid ko dyan, naniniwala po ako kaya ka narito ngayon dahil naging mabuti po ang Diyos sa'yo. Tama, mali? Amen. Naging mabuti po ang Diyos sa'yo. Ngayon, kung naging mabuti po ang Diyos sa'yo, dapat yung kabutihan ng Diyos ay sapat ng maging dahilan para maglingkod ka sa iba. Amen. Hindi yung kikilos ka lang kasi kaya hindi mo pwedeng sabihin kuya, sa akin, Kuya Jerome, tsaka na ako maglilingkod pag may answered prayer na ako. Kaya hindi binibigay. Hindi ka willing maglingkod. Tama. Minsan ganun eh. Iniisip ko kasi tsaka na pag binlas na ako. Kapatid, alam niyo yung widow, nakalimutan ko, yung widow na nagbigay ng 2 copper coin. Sa dinami-dami nang nag-offer that time, ang nakita ng Diyos yung widow na may copper coin. Bakit? Kasi sabi ni Lord doon, eto na yung lahat-lahat niya. Kapatid, hindi mo kailangan makuha lahat. Ang kailangan mo lang ibigay kung anong meron ka na binigay ng Diyos. Bawal po mag-ML no ang lingkod ng Panginoon. Tanungin niyo ako kung bakit. Si Estes po may blasphemy na ginawa. Ang sabi po ni Estes sa ML, I am the Holy One. The only Holy One is Jesus. Sobrang daming pong blasphemy ng ML. Tapos paano ngayon magpipreach? Huwag ka mag-ML, bawal mag-ML. Ikaw nag-ML, di mo yan mapipreach. Hindi ka makakapag-correct. Amen? So yun po, ulitin ko po. Ang puso po ni Jesus ay servant heart. Fourth, serving others reflect Christ. Amen?
Ang paglilingkod mo sa iba ay inire-reflect mo ang pag-ibig ng Diyos. Amen? At ang serving, kapatid, hindi lang po to sa simbahan. Hindi nyo rin kasi pwedeng sabihin sa akin na, Kuya Jerome, ikaw kasi full-time ka sa church kaya kaya mo maglingkod. Hindi, no? Meron po akong kausap na taga Malaysia, kapatid. Sabi niya, asawa siya, no? Sabi niya, I do not have ministry in the church, but I do have my ministry in my husband. Sabi niya, ako magpa-plancha ng damit niya kasi magpipreach siya. Ako magluluto ng pagkain niya kasi magpipreach siya. Ako magte-take care sa mga anak namin para hindi niya naalalahanin. Mahalaga rin po ang support. Pwede kang maglingkod, kapatid, sa bahay nyo. Pwede kang maglingkod ng tahimik. Kaya nga, kapatid, mali po yung sinasabi ng mga politiko. Para mas marami akong matulungan, kaya gusto ko maging senador, dor. Ano nangyari? Wala naman silang pinaglingkuran, puro away lang sila. Hindi mo kailangan ng posisyon para maglingkod, kapatid. Kung nais mong tumulong ka kahit tahimik. Tamo si Mark, tahimik lang. Sa sobrang tahimik, walang press conference. Di ba? Sobrang tahimik, hindi mo na maintindihan yung katahimikan. Ano bang ibig ko sabihin, kapatid? Hindi mo pwedeng sabihin, wala kasi akong posisyon, wala akong ganito. Hindi, kapatid. Kung anong binigay sa'yo ni Lord, yun ang ibigay mo. Kung binigyan ka ng tenga, makinig ka sa iba. Kung binigyan ka ng bibig, mag-encourage ka kaysa magmarites ka. Amen? Kasi pag nag-serve ka sa iba, inire-reflect nito yung pag-ibig ni Kristo. Amen? Amen ba? May care ka sa mga nahihirapan. Minamahal mo yung mga difficult people. Kagabi po may kausap ako, sabi ko, magiging honest ako sa iyo Hindi ka talaga uusad sa buhay kung ganyan ka. Kailangan mo ring intindihin at umunawa Amen? Ngayon, hindi naman pag-ibig na, chiki, sige na. Chiki, sige na. Wala. Diba? Wala yan. Amen? I-reflect natin pag-ibig ni Kristo. Amen? Kasi kapatid, one of the yung mga greatest ministry, hindi man ma-recognize ng tao, pero na-recognize ng Diyos. Ako kapatid, sa totoo lang po, alam niyo po yan. Kung makikita niyo po, nag-stop na rin po ako na, kasi dati po, di ba, pag nagbibigay tayo ng bigas, pinapapicturean natin. Tama? Nag-stop na po ako ng ganun kasi ayoko pong magkaroon ako ng connotation na, ay, pinipicturean pa. Kaya ang ginagawa ko na lang po sa transparency natin, kapatid, is pinapakita ko na lang yung mga grocery na binili natin. Di ba? At sana naintindihan niyo po ako sa part na yun. Amen? Kasi kapatid, mas gugustuhin ko na ma-appreciate ako ng Diyos kaysa sa ma-appreciate ako ng tao. Ito kapatid, sa Diyos po ang lahat ng papurit pagsamba. Wala po akong ibang motibo. Pero, alam mo kapatid, simula po nung nagbigay po ako kay tatay na nagka-tricycle. Kasi, ang tricycle po dito pag special, 70. Alam yan ni Natalie. Pag nag-special ka, 70 yan, 70 pesos na yan. Nakita ko si tatay, nahirap-hirap nang mag-tricycle, ang taas pa ng gasolina, di ba? So binigay ko yung 100. Sabi ko, tayo wag mo na suklihan. Tapos nagulat siya. Alam mo kapatid, after that moment, pag uwi ko po ng bahay, may nag-chat po sa akin. Sabi niya, Kuya, pangkain mo. Times 5 nung 100. Kaya sabi ko sa Panginoon, Lord, salamat Naniniwala talaga ako na pag nagbigay ka in all your heart, God will bless you. Ngayon, maraming beses po kasi nasira yung e-bike po namin. Nakita niyo naman yung e-bike ko, di ba?
Hindi na talaga kakayanin nun. Kaya ang nangyari, nagta-tricycle po ako recently. At wala po akong mga barya. Sabi ko, Lord, ibibigay ko ba to o hintayin ko yung sukli? Sabi ng Lord, ibigay mo na. So dapat 70, naging 100 ulit. 100, 100. Mukhang mayaman, no? Pero mahirap po ako. Alam mo kapatid, ginawa ko ulit dahil inutos ng Diyos. Tapos nagugulat yung mga tricycle driver na bakit nga ganun. So okay lang po, mahal po gasolina, sa inyo na po yan, pagpalain po kayo Lord. Pag uwi ko kapatid, may nagsabi sa akin na naman, Kuya Jerome, nakikita ko po na kailangan niyo po ng tulong. Ito po ang tulong. Kapatid, ang taong nagsasacrifice, nag-reflect ka na ng pag-ibig ni Kristo sa iba, hindi ka pa pinabayaan ng Diyos. Amen. Kaya kapatid, huwag kang madamot. Amen. Di po ako nanghihingi dito sa ministry na to. Kailan ako nanghingi? Wala po akong hiningi. Pero ang Diyos ang nagsusustain. Hindi man malaki, pero sapat na sapat. Amen. Praise God din po doon. Palakpakan naman natin sa Lord sa cancer-free na. Amen. Kaya kapatid, pag pinakita mo ang paglilingkod sa iba, nagre-reflect ka ng pag-ibig ng Diyos. Kaya nga kapatid, lagi ko pong sinasabi sa inyo, magbigay po kayo ng prayer request. Kasi gusto ko pong i-reflect ang pag-ibig ng Diyos. Amen ba? Kasi kapatid, si Jesus po ang ating perfect example kasi naging obedient siya at naging servant siya hanggang sa krus ng Kalbaryo. Imagine mo na lang, wala tayo lahat dito kung walang cross of Calvary. Tama, mali? Wala tayo lahat dito kung wala pong krus. Dahil pa rin kay Jesus, kapatid, kaya tayo meron. Kinutya, sinaktan, pinahiya, dinuraan, lahat na ginawa. Pero para siyang tupang walang imik. Kasi ang nasa isip niya, ililigtas ka niya at ako. Amen? At hindi po ito superstitious o hindi po ito imaginary. Totoo po itong ginawa ng Panginoon. Kaya nga kapatid, to understand the heart of Jesus, napakahalaga kapatid na alam niyo po yung mindset nila Pedro, nila Paul, pag nahihirapan sila, ang iniisip nila, I am partaking into the suffering of Christ. Kaya kapatid, hindi sa simpleng paghihirap, ayaw mo na. Kaya nga ako kapatid, sa totoo lang, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi meron po tayong kapatid dito na tumutulong po dun sa kapatid nating bulan. Mamaya kung kakayanin ko o bukas, i-grocery ko na po yung binigay niya. Kasi gusto niya mag-abot ng tulong kay Ate Ningning. Praise God. Amen. Meron po dito kapatid, nagsabi sa akin, Kuya, pasuyo naman ako. Bakit ano yung papasuyo mo? Kala ko naman tungkol sa kanya. Hindi, sabi niya, pasuyo naman ako kasi pwede mo bang ibili ng bigas na tapos ibigay mo sa mahirap? Gagawin ko. Amen. Kasi servanthood yun. At nakita ko po na hindi po pinagkulang ng Diyos ang mga kapatid na ito. Amen. Ngayon kapatid, kahit hindi nyo na po idaan sa ministry ko, kahit hindi nyo na po idaan kung saan-saan, idiretso mo na. Meron tayong kapatid si Crison, kapatid, nakita ko yung post niya, namimigay na siya ng bigas. Salamat sa Panginoon. Meron na po dito, nakita ko na naglilingkod na rin sa church. Salamat po sa Lord. Kahit hindi nyo po idaan sa akin, hindi po ako nagpipreach ng ganito para tulungan nyo yung ministry ko, hindi. Matuto ka ng iyo. Kung meron mahirap dyan, merong mahirap dyan. Kung merong ano dyan, kung merong kailangan mong pakainin mo. Amen. Ngayon, kung wala kang access at gusto mong tumulong, pwede po dito, pero ang priority mo yung within your reach. Amen. Salamat naman sa Panginoon, may na mga nagsasabi, Kuya, gusto ko pong makatulong sa ministry mo. Purihin po si Lord. Amen. Pero, ang ibig ko pong sabihin, si Lord mismo, pag kinausap ka, sabihin mo agad. Amen. Gawin mo agad.
Kasi pagkatawag yan ni Lord sa'yo. Amen. Kaya kapatid, yan, katulad yan, may mga nagpe-prayer request. Sana, pinagpe-pray mo na. Amen. Kasi yun po yung life group natin, prayer group. Amen. Kaya kapatid, magpe-pray po ako sa inyo kasi kailangan ko na rin pumasok ng church, no? Pero sana naiwan ko sa inyo na magkaroon ka ng servant heart na katulad ng kay Jesus. Amen. Pero bago po yan, tayo po muna ay manalangin. O aming Diyos, na dakila at banal, dinadalangin ko po sa aking mga kapatid na magkaroon sila ng puso na merong kababaan ng loob at naglilingkod sa iyo. Paglingkuran namin ang iba hindi para sa aming personal gain, kundi para sa ikaluluwalhati mo. And I pray, Lord God, lahat ng aking mga kapatid na may pinagdadaanan, I declare, palayain mo sila. Lahat ng aking kapatid na merong suliranin sa buhay, tulungan mo sila. Lahat ng aking kapatid na mga pagod na, bigyan mo ng kapahingahan. At the same time, Lord God, lahat ng aking kapatid na may ginagawa na para sa iyong kaharian, I pray and declare, and I bless them in the name of Jesus. Kaya Panginoon, wag mong hayaan ang aming buhay ay hindi makapaglingkod sa iyo, kundi bigyan mo kami ng pagpapala na nagmumula sa iyo lamang. At wala kaming ibang nais kundi ibigay namin sa iyo, O Diyos, ang nararapat at sapat at nais mong gawin namin. Kaya Lord, ino-offer namin ang aming mga buhay as a living sacrifice, as a living worship sa iyo. And I declare in the name of Jesus that your heart will be also imparted to us. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah! Naging meaningful po ba ang umaga natin? Amen. May mga natutunan po ba kayo? Pasensya na, tanggap ko po na konti yung algorithm natin kasi medyo nag-real talk tayo ngayon eh. Pero okay lang yun, no? Ulitin ko po, open rebuke is always better than secret love. Amen. So, kung kayo po, sana po, no, nabukulan kayo, pero natuto sa buhay. Amen. So, yun po, yun din po pala mga kapatid, kaya baka magkaroon po tayo ng afternoon devotion. Hindi ko po alam kung anong oras, chat-chat na lang kasi meron po kaming overnight prayer meeting ngayong araw. So hindi po ako makakapag-live ng gabi. Pero susubukan ko pong i-live yung overnight namin. Okay? Pero sa ngayon po, ayun, tayo po muna ay i-check nyo po yung mga post ko dito kapatid for the algorithm natin, no? Sana magtuloy-tuloy yung algorithm natin. At the same time, paboran po tayo ng Diyos. Magpanalanginan tayo sa isa't isa. Amen? At the same time, tulungan ka ng Diyos at maging servant ka ng Panginoon. Amen? So yun, thank you po. God bless po. At magkita-kita po tayo kung kailanman. Amen? At sa Diyos po ang lahat ng papulit pagsamba. Bye-bye po.